Ang tatlong biik at ang lobo. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ng sarili ng landas. Hindi ko na kaya kayong itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili-sarili nilang bahay at sabay-sabay silang umalis sa bahay ng kanilang ina. Nagpalipas sila ng gabi malapit sa punong kahoy at pinag-usapan nila ang kani-kanilang sariling plano. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan na mas maganda na magsama-sama ang ating mga lakas kaya dapat lagi tayong magkakasama. Pagkakataon na nating patunayan na kaya nating gawin. Maghihiwalay na tayo sa paghahanap at pagtatayo ng ating pagtitirahan. Oo nga, kaya na natin ang ating mga sarili. Ang pangatlong biik na pinakamatalino sa tatlo ang siyang di nasiyahan sa desisyong maghihiwalay-hiwalay sila. Alam niyang pwedeng pagsamantalahan ang kabaitan ng kanyang mga kapatid at maaring mapahamak ang mga ito. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan. Lagi mo na lang kaming sinisermonan. Alam na namin ang dapat at hindi dapat gawin. Tama, hindi na tayo mga mamas boy para maging sunod-sunuran pa. Sige na nga, bahala na kayo sa buhay niyo. Maaari pa rin naman tayong gumawa ng kanya-kanyang tirahan at maghiwa-hiwalay. Di natin papakilaman ng isa't isa. Ayan, ganyan nga dapat, kapatid. Tapos na ang usapan. Teka, sandali. Hindi pa ako tapos. Dapat magkakalapit-lapit pa rin ang ating mga bahay para pwede pa rin natin tulungan ang isa't isa kung may masamang mangyari. Oo nga, tama naman siya. Oo na, sige na, sang-ayon na ako. Pero sa tingin ko, hindi naman ako magkakaroon ng problema dito. Kinaumagahan ay nagsimula na ang magkakapatid. Dito ako sa kanan. Tignan naman ako sa kaliwa. Ang unang biik ay nakahanap ng dayami. Ang unang biik ay natapos ng mabilis at pumasok sa kanyang bahay para maghapunan. Samantala, sa kalsada, nakikita naman ang pangalawang biik na gumagawa ng bahay na gawa sa patpat. Itatayo ko ang bahay ko gamit ang patpat. Ito ay mas matibay kaysa sa dayami. Kaya ko itong gawin ng mas mabilis at walang kahirap-hirap. Ang pangalawang biik ay natapos rin ng mabilis at may oras pa para maghapunan. Habang tapos na ang dalawang magkakapatid, ang pangatlong biik naman ay magsisimula pa lang dahil pinano niya muna ang gagawin niyang bahay. Gagamit ako ng bato para gawin ang bahay ko. Tiyak ako na mas matibay ito. Buong araw ng trabaho ang pangatlong biik. Nang sumapit ang umaga, pumunta ang una at pangalawang biik sa bahay niya para maglaro. Hindi ka pa tapos sa bahay mo? Kawawa ka naman. Kahit matagal ko man gawin yung bahay ko, sigurado naman ako na napakatibay ng aking bahay. Walang bagyo o sakuna na makasira sa aking bahay. Sinabi mo bang marupok ang bahay namin at sa'yo lang ang matibay? Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy pa rin si pangatlong biik sa paggawa ng kanyang bahay at unti-unti natatapos rin niya ang kanyang bahay ng isang. Pilipas na rin ang araw, masayang ninirahan ng mga biik sa kanilang bahay. Ang sarap naman. Ang sarap naman nun. Pinuntahan ng lobo ang bahay ng unang biik at pumatok. Munting biik, ako iyong pasukin. Hindi maaari. Kahit ano pang iyong sabihin, hindi kita papapasukin. Kung gayon, sa aking paghinga, iyong bahay aking sisirain na. Ha 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 ha. Idi gawin mo
Napakatibay kayo ng bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipa ng bahay na dayami. Nasira agad ang bahay sa lakas ni mulong ang unang biik sa bahay ng ikalawang biik. Anong nangyari? Bakit ka pagulong-gulong papunta sa bahay ko? Tira mo yung pintuan. Bilisan mo. Kakainin ako ng mabangis na lobo. Baka makapasok siya dito sa bahay mo. Ha? Ano? Nalilito man ay dali-daling kinandado ng pangalawang biik ang pinto ng kanyang bahay. Dumating ang lobo at mariing kumatok sa pinto ng bahay na patpat. Munting biik, ako ay iyong papasukin. Hindi maaari. Bakit kita papapasukin? Kung gayon, sa aking paghinga, iyong bahay aking sisirain na. Napakatibay kayo ng bahay na ginawa ko. Subukan mo, tusong lobo. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipa ng malakas ang bahay na patpat. Nasira agad ang ikalawang bahay. Napagtanto ng dalawang kapatid na wala ng bubong ang bahay at wala ring pader sa gilid. Tumakbo ang dalawang biik at agad tumungo sa bahay na kanilang bunsong kapatid. Ano nangyayari sa inyo? Bakit kayo nanginginig sa takot? Sinira ng lobo ang aming bahay sa kanyang pag-ihip. Baka pumunta rin siya dito sa bahay mo at sirain din ito. Umuwi na tayo sa bahay. Bumalik na tayo kay nanay. Hindi na kayang hipa ng bahay ko na gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niyo siyang pumunta dito. Mga kapatid, magtago kayo sa istante at huwag kayong aalis doon ha. Kung sakaling makapasok siya at kainin ako, huwag kayong lalabas. Umakyat sa istante ang dalawang biik. At dumating na ang tusong lobo. Marin itong kumatok sa bahay. Umalis ka na, tusong lobo! Total, hindi mo naman nasisira ang bahay ko. Hindi mo alam kung gaano ako kalakas sa aking paghinga ng malalim, iyong bahay aking sisirain. Sinira ko na ang bahay ng mga kapatid mo. Hindi, subukan mo. Maubusan ka muna ng hangin bago mo masira ang bahay ko. Huminga ng malalim ang pusong lobo at hinipa ng bahay na gawa sa bato. Ngunit, hindi ito natinag. Huminga ulit ng malalim at hinipa ng bahay. Ngunit, walang gumalaw ni isang bloke. Pagkaraan ng ilang ulit, naubusan ng hangin ang lobo at nawalan ng malay. Ngunit, bumangon ulit ang pusong lobo at tumakbo mula sa malayo upang sirain ang pinto. Nakita ng mga biik ang ginawa ng lobo mula sa bintana at sabay-sabay nilang hinarangan ang pinto ng bahay. Muli, buong lakas na tumakbo ang lobo sa pinto. Binuksan ng bunsong biik ang pinto at natuwa nang makita ang lobo na unti-unti nang nawawala ng malay. Magpapanda ko. Kaya sinara niya muli ang pinto. Ha! Patay na ang lobo. Hindi siya nagtagumpay na masira ang bahay ko. Malamang nasa tiyan na kami ng mabangis na lobo kung hindi mo kami pinatuloy sa bahay mo. Salamat bunso sa iyong pagliligtas sa amin. Mga kapatid, malamang, kinain na rin ako ng lobo kung wala kayo rito. Narangan natin ang pinto kaya hindi niya ito nasira. Oo nga, tama ka sa sinabi mo na sa pagsasamahan natin ang ating lakas, sama-sama tayong mamumuhay at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Pero, muling bumalik ang pusong lobo at muling gumatok sa pinto ng bahay. Mga pilyong biik, kayo tatlo'y aking kakainin. Ha 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 ha. Umakyat siya sa bubong ng bahay, nagpas siyang lumaan sa chimenea. Narinig ng mga biik ang lipak ng lobo sa bubungan at nalaman ang masamang balak nito. Kaya, sinindihan ng pangatlong biik
ang mga kahoy sa ilalim. Makarating sa chimenea hanggang sa tuluyan siyang makapasok dito. Mabilis siyang dumulas pababa ng chimenea at nahulog sa apoy. Aray ko! Ang sakit! Doon natapos ang buhay ng lobo. At masayang namuhay ng mapayapa ang magkakapatid na biik. Ang aral sa kwento, dapat ay pinaghahandaan at pinag-iisipan ng mabuti kung ano man ang desisyon natin sa buhay, sapagkat ito ay napakahalaga. Mahalaga rin na palaging magtulungan lalo na kung kayo ay magkakapatid.